Hi everyone! I'm Teacher Margie. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nilalaman ng bagong BEIS form. So, ganito na yung file na na-download natin na BEIS template. Ayan. So, ito yung government school profile for 2025-2026. So, iba na ang itsura niya kung compared sa dati na kulay green ang makikita natin. Pero ngayon, violet na siya. Ayan. So, may pagbabago na sa ating mga forms. Ayan. So, ito yun. Meron siyang ilang pages. Tignan natin. So, meron siyang 85 pages. So, ano yung mga content niya dito sa table of contents? So, part 1 is for learners. Part 2 is classes. Part 3 is for special needs education. Part 4 is school personnel. Part 5, learner organization. Part 6, Information and Communication Technology in Schools. Part 7, Electrical Supply. Part 8, School Site and Location. Part 9, School Health and Nutrition. Ayan. Then 10, Learner Rights and Protection. 11, School Sports Program. Then, syempre, hindi nawawala, disaster risk, yung DRRM. Then, 13 is indigenous people. Then, 14, yung last is MOE. Ayan. So, lahat naman ng parts is dati pa rin, pero naiba lang ng position. Ayan. So, tignan natin isa-isa ang bawat table. Ayan. So, tingnan muna natin. So, ito yung TOC, yung table of contents. Then, dito naman, talagang colorful na ngayon, violet. Ayan. So, ito naman, medium abstraction. So, ito yung mga dialect ng bawat lugar. Ayan. So, for printing purposes only, sabi niya. Ayan. So, nandito lahat ng mga dialect. Ayan. Then, school profile. Ayan. Ayan. So, kung dati is green, ngayon naman is parang aqua blue ang kulay niya. Ayan. So, if i-fill out natin yan, so dati pa rin ang style, i-fill out yung school, address, kung ano man yung mga information na kailangan dito. Ayan. Para makita na natin kung ano yung itsura ng bagong BEIS or the government school profile. Ayan, kasi madami-dami ito na i-fill out natin. So, ito, kailangan nating gawin together with kung sino man yung mga concern na kailangan nating i-tap dito. Ayan, syempre ang school head, ang property custodian, DRRM coordinator, o kung sino pa man, then SNED teachers, ayan. So, kailangan natin ang mga yan para ma-fill out ang mga kailangan natin na data dito. Ayan. So, ito naman yung part 1. So, tingnan natin. So, meron ulit table of contents ng part 1. Ayan. So, ayan. Fill out natin yan. So, mapapansin nyo dati is meron siyang box na nakalagay. Ngayon, wala na siya. Tables na lang ang nakalagay sa mga sheets natin. Ayan.
Then, syempre, kung sino yung mga ilalagay natin na signatories, maki-coordinate na lang po tayo sa Division Planning Officer kasi ibibigay naman nila kung sino yung mga signatories natin na ilalagay sa bawat designated. Ayan. So, Table 1, learners, Table 1 and 2. Ayan, tingnan natin. Ayan. Aqua blue ulit. Ayan. So, parang dati naman na fill outan natin mga data bilang ng mga learners in Special Science Elementary School Program. Ayan. Siyempre, kung wala tayong nilalagay na data, siyempre 0 ang ilalagay natin or leave it blank. Ayan. Dito naman, ayan. So, yung mga terminologies. 3 and 4. Ayan. Learners in Art and Design, track by strand. So, siguro sa, senior high. Special program in technical vocational. Ayan. So, para sa atin na elementary, siguro hindi natin fill outan ito. Ayan. Learners in Technology and Livelihood Education, TLE. Ayan. So, junior high school sabi niya. So, ibig sabihin na mag-fill out dito is mga pang high school. Ayan. So, elementary, leave it blank. Then, table 5. Ayan. Junior high school ulit. So, mag-fill out sila. Then, next table, terminology. Ayan. So, tignan natin pa. So, madami-dami ito. Table 6, ayan, technical vocational livelihood. So, hindi pwede sa elementary ulit ito. Yun na mag-fill out. Table 6, grade 12. Ayan. So, grade 12 yan. Okay, table 7, learners who pass the proficiency examination in the foreign language. Ayan. So, hindi ulit yan i-fill out ng elementary. Ayan. So, ang daming hindi i-fill out. So, ang dami nilang in-include na ngayon. Pati na sa mga senior high, high school, at saka kung ano man. Hindi katulad dati na makikita mo na agad ang i-fill out is bilang ng mga nasa elementary, ganon. Pero ngayon, in-add na nila. Ayan. Then, another, part 2, table of contents ulit. So, ano ang mga nandito? Number of classes. Ayan. Class size. Okay. So, ibig sabihin, part 2, number of classes, ito na yun. So, elementary, ito na yung i-fill out natin for monograde. Ayan. So, ibig sabihin, itong part na ito, pwede na nating i-fill out ng mga elementary. Kung sino man yung naatasan na gagawa nito, ayan. Ayan. Then, number of classes assigned to teacher subjects. So, i-usog natin para makita. Ayan. So, ito yung fini-fill outan natin. Class size and specialization. Ayan. Sa junior high, senior high. So, junior high and senior high lang ito. So, hindi kailangan i-fill out ng elementary. Ayan. So, leave it blank na lang yan. Then, number of functional, assistive technology, and adaptive devices sa SNED. Ayan. So, ito, yung mga ginagamit ng mga ito yung mga fill outan din natin yearly. Ayan. So, ang nakakalam lang ng mga data dito is, syempre, yung mga SNED teachers. Ayan. So, ibigay natin yung table na ito sa kanila para ma-fill outan nila.
So, kung elementary ka, dito ka mag-fill out. Syempre, pag junior, dito. Ayan. So, naka-specify na. Ayan. Kung saan ang column na i-fill out. Ayan. Dito naman tayo sa part 4. Ayan. So, table of contents. Ano yung mga nilalaman niya? So, tingnan natin. Ayan. So, teaching related and non-teaching. So, i-fill out lang natin kung ilan yung teaching personnel, non-teaching and teaching personnel dito na may plantilla. Ayan, nationally funded. Ayan. So, table 2 naman. Ayan. So, fill out din natin to. Teaching related in junior high. Okay. So, ito leave it blank na lang pag ikaw elementary kasi naka-specifies as junior high school. So, yung table 1 naman is for elementary. Ayan. So, yung table 2, leave it blank kasi high school siya. Table 3, senior high naman. So, dati wala yung ganito. So, ngayon, gumawa na sila na nakaseparate ang bawat level. Ayan. Then, ito ulit, pang elementary. So, ito, i-fill out natin. Kung elementary ka, table 5 siguro, high school ito. Ayan, high school. Tama. Then, table 6, pang senior high naman. 7 and 8, locally funded. Ayan. So, pag meron kayong mga locally funded, fill out ito. Pero pag wala, leave it blank. Ayan. Then, table 9, employment status of senior house. Okay. So, senior high ito. So, kung elementary, leave it blank na lang. Then, number of teachers by grade level 6 counted only once. So, ito, i-fill out ito. So, table 10 and 11. So, hindi siya naka-specify kung anong level, grade level. Number of teachers by teaching counted more than. So, ito yung parang ganun ito yung pinifill out natin na yearly na ganun din. Hindi rin nagbago. Ito, once lang na makakount. Dapat magtali yung bilang ng teachers ninyo sa inyong school. Dito naman, more than once naman. So, kung saan siya nagtuturo talaga, pwede nyong i-count ulit ng ilang beses. Lalo na sa mga departmentalized. Ayan. So, naka-specify din kung saan ka mag-fill out. Ayan. So, B is elementary, C is for junior high school, and G is for senior high. Ayan. Then, table 11, number of teachers by teaching assignment, more than once, nationally funded working in the school. Ayan. So, senior high naman ito. So, hindi natin kailangang i-fill out ito kasi pang senior high. Then, science teachers by area of specialization. Siguro sa ano ito, high school. Sa elementary, hindi. Ayan. So, junior and senior high, sabi niya. Then, junior. So, ibig sabihin, leave it blank ulit pag elementary ka. So, ang daming nabago sa ating BAIS. Ayan. Ayan, junior and high, senior high na naman ito. Number of teachers in senior high. So, leave it blank ulit yan. Lampas na. Lampasan. Okay, senior high ulit. Junior high. O, ito. So, kailangan nating i-fill out ito. So, teachers who receive training on information us. So, training, mga teachers na nag-train sa ICT. Ayan. So, i-fill out yan. Dito naman is the pedagogy. Ayan.
So, syempre, kukuha kayo ng data, magtatanong sa mga teachers. Ayan, para tama yung i-fill out natin na data dito. Then, table 22 naman is teachers handling SNED learners. Ayan, so, ang itatap natin dito is mga SNED teachers kasi sila ang nakakaalam kung ano ang ilalagay natin dito. Okay, so part 5 na tayo. So, marami-rami pa. So, part 5, box 1 is ayan. So, Learner Government Program, LGP, do you have? Ayan. So, ito, SELG for elementary. Ayan. So, if you fill out natin to. Ayan. So, may mga question dyan. So, ang pwede nyong itap dyan is the SALG coordinator or advisor. Ayan. So, career guidance program. So, ayan. Then, next. So, club organization. Ayan. So, tuloy-tuloy na yan na sinasagutan natin to. Basta related sa ino-offer sa elementary, sasagutan natin. Pero pag junior and high, senior high, syempre leave it blank na lang. Ayan. So, part 6 na about ICT. Ayan. So, ayan. Syempre, ang tatanungin dito is the ICT coordinator together with the property custodian. Ayan. Para ma-fill out ang mga tamang information. Ayan. So, tungkol sa mga ICT equipment ang mga yan. Ayan. Then, internet connectivity. Ayan. So, inilalagay din yan. So, you can ask the ICT coordinator dito or the administrative officer. Ayan. Ayan. So, terminologies. Ayan. So, say part 7 na about the electrical supply. Ayan. So, mga tanong tungkol sa electricity. Ayan. So, naka-specify naman kung elementary, junior, and senior high ulit. Ayan. Then, nakalagay na kung saan kumukuha ng electricity. Ayan. So, simple ko, ganon. So, dati walang ganon. Ang nilalagay lang kung grid, ganon. Pero ngayon, list of school electricity providers na meron na rin, Ayan. So, part school sites. Ayan. So, may mga tanong tungkol sa school sites na. Kung may land title na ba or hindi pa. Ayan. So, ang nakakaalam dito is the property custodian and syempre, ang school head natin. Ayan. Terminology ulit. Ayan. So, part 9 about school health. So, yung OKD program ng DepEd. Ayan. So, number of learners. So, ito yung sa assessment and screening noong 2025-2026. So, last school year ito. So, sa kanino nyo makukuha ang mga data dito? Syempre, sa ating SBFP coordinator. Ayan. Or yung
coordinator natin sa nutrition. Ayan. Ayan. So, ayan, vaccine. Then, health and nutrition, number of learners who were dewormed. Ayan. So, kuha na lang tayo ng data sa ating coordinator tungkol sa health. Siya ang merong listahan tungkol dito. Then, ayan. Mga equipment sa ating clinic, school clinic. Ayan. So, school mental health. Ayan. Then, ayan, box adolescents reproductive. Ayan, sagutan natin yan. Food handling. Ayan. Ayan, solid waste management. Hindi nawawala yan na part. Ayan, so part 10 na tayo. So, about protection. Learners' rights and protection. Ayan, teaching or teaching related. Ayan. So, rights and protection. Number personnel, first-time attendees. Ayan. So, may mga tanong dito na kailangan nating i-fill out ng mga bilang. Ayan. Learners' rights and protection in concerns. Ayan. So, physical bullying, kung may mga nangyayaring mga bullying, ayan. Learner rights and protection concerns tungkol sa, ayan. So, kung may mga na-encounter sa school ninyo na nakalista na may nangyayaring mga ganyan, ilalagay lang dito yung mga data, ayan. Mga naka-report. Ayan, number of victims. Mga cases. Okay, ito naman. Ayan. So, fill out lang yan ng mga data kung meron man. Kung wala, leave it blank. Ayan. Then, part 11 na tayo. School sports. Tungkol sa sports program na ito. So, ayan. So, nakalagay dyan, mga sports personnel. Sino yung mga facilitator, coordinator, yung mga official na sinasabit natin sa division, ng pangalan. Sila yung ilalagay natin dito na bilang. Ayan. So, sino yung tatanungin dito? Siyempre, yung sports coordinator. School Sports Program Learners Membership. Ayan. So, tingnan natin. So, kung ano yung mga data dito na inilalagay. So, ito, bago ito. Dati walang ganito na inilalagay. Pero ngayon, meron na. Ayan. Sa table 2 naman is for junior and senior high. Ayan. So, ito naman yung mga availability of sports events and clubs equipments. So, ang division natin, pinag-submit tayo ng ino-offer natin ng mga sports sa kada school. So, yun yung i-fill out natin dito. Ayan. Then, school sports program, availability ng mga facilities. Ayan. Then, part 12 is DRRM. Siyempre, hindi nawawala ito ng mga tanong. So, ang pagkukuhanan ng mga data dito is the DRRM coordinator or designate. Ayan. So, i-fill out lang yan kung ano man ang mga kailangan dyan.
So, madaming fill out natin sa DRRM. Daming mga tanong. Ayan. Then, part 13 is the IP. Wala naman tayong IP dito sa ating lugar. So, leave it blank na lang yan. Then, the last part is the, syempre, MOE. Ayan. So, ilan ang allocation, utilization, liquidation ng fiscal year 2025. Ayan. So, naka-specify na dyan sa elementary, junior, and senior high. So, ayan. So, yan yung last na table. So, tignan naman natin doon sa fill out natin kung mag-automatic ba sa mga bawat table of contents. Kasi napansin ko, kailangang maglagay ng mga information din doon sa bawat table of contents. Ayan, so, try natin na mag-fill out dito. Ayan, so dito sa part na ito, meron tayong bago. Ayan, so naka-specify na kung anong dialect ang ginagamit. So, yan yung mga pagbabago na idinagdag nila. Then, nakalagay na rin yung sa mga junior high school and senior high school na mga ipipindot natin. Then, syempre, sa bandang baba, yung mga signatories. Ayan, so kung nag-fill out kayo dito ng mga signatories, doon sa kada part na may table of contents, nag-automatic siya. So, ang i-fill out na lang na nanditong mga blanco ay yung mga designated na signatories natin kung sino man yung ini-assign nila dito. Ayan, so makiki-coordinate na lang po tayo sa division planning officer kung sino man yung mga naka-assign dito. Ayan, at least kung ano yung mga pangalan na paulit-ulit na nandyan, nakalagay na, nag-automatic na siya. Hindi na natin siya itatype ng itatype. Ayan, pati doon sa school sa taas, ayan, nag-automatic na rin siya. Ayan, so tingnan natin lahat. Doon sa part 2, ayan, nag-automatic din siya. Part 3, ayan, so okay. So, kung ano man yung i-fill out nyo doon sa profile na mga signatories at kung mga anong information, nag-automatic siya sa kada table of contents na parts. Ayan. So, sana nakatulong itong video na ito para masimulan nyo na rin at gawin ang BEIS or Government School Profile for School Year 2025 to 2026. Maraming salamat!